Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, narito pa rin tayo sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa tinatawag na min asbab itsibati ala din, kabilang sa mga dahilan ng pagiging matatag sa relihiyon o pagiging matatag ng ating pananampalataya. Sa ngayon mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ang mababanggit natin ay ang tinatawag na as-sabr bilang pagpapatuloy ng ating paksa, mga dahilan ng pagiging matatag sa relihiyon ay kabilang dito ang tinatawag na as-sabr, ang pagtitiis. Tingnan natin ang isang talata sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Napakaliwanag ang talatang ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na makikita natin sa Suratul Baqarah. Ito ay tungkol sa pagtitiis. Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang tinawag niya ay ang mga taong mga nananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Maghingi kayo sa Allah ng tinatawag na pagtitiis, was-salah, at ang pagdarasal, para maisagawa natin ang pagdarasal. Innallaha ma'as sabirin. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga taong mapagtiis. As-sabirin, as-sabirun. Ibig sabihin yung mga taong mga nagtitiis sa anumang dumarating sa kanila. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isang nabanggit na hadith sa Sahihul Bukhari, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Maliwanag na maliwanag mga kapatid, na makikita natin kung ano ang kagandahan ng tinatawag na pagtitiis, na higit na malaking biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao ang pagtitiis kung kanyang maisagawa ito. Wa man yatasabbar, ang sino mang tao na magtiis, sabi ni Qurtubi sa kanyang pagpapaliwanag, ay yu'aliju nafsahu ala tarki su'ali wa yasbir ila an yahsula lahu ar-rizq. Ibig sabihin mga kapatid ay gamutin niya ang kanyang sarili sa kung saan ay iwanan niya ang paghingi sa mga tao, at siya ay magtiis hanggang sa darating sa kanya ang panustos o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, "Wa man yatasabbar," ang sino mang tao na magtiis, yusabbirhullah. Ibig sabihin nito ay palalakasin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagtitiis. Gagawin ng Allah na maging matatag. "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." At walang ibinigay sa isang tao na mainam o kaya ay malawak pa kaysa sa pagtitiis. Higit na mainam ang ibinigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na pagtitiis. Bakit mga kapatid? Kasi nga sabi ng ilan sa mga pantas, sabi nila ay li'anna al-insana idha kana saburan yatahammal kulla shay. Dahil ang tao kapag siya ay lagi nang mapagtiis, lagi nang nagtitiis, kaya niyang i-handle ang lahat ng bagay, lahat ng pangyayari. Kaya sa isa pang hadith na
Lagi nating naririnig, lagi nating nababasa, lagi nating nababanggit ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakanat khairan lahu wa in asabathu darra'u sabar fakanat khairan lahu. Kamangha-mangha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakaiba ang buhay ng taong mu'min, taong nananampalataya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Dahil katotohanan na ang kanyang pamumuhay, ang lahat ng bagay ay khair, mabuti para sa kanya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. At hindi ito matatagpuan sa isa man, maliban lamang na matatagpuan ito sa isang taong mu'min. Hindi ito matatagpuan sa isang taong mayaman. Hindi matatagpuan sa isang taong hari. Hindi matatagpuan sa isang taong maraming asawa. Hindi matatagpuan sa isang tao na anuman ang kanyang mga katangian o anuman kanyang mga tungkulin, maliban lamang na matatagpuan ito sa isang taong mu'min, isang taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. In asabathu sarra'u syakar. Kapag may dumating sa kanya na sarra, mga kalugod-lugod, mga mabubuting pangyayari, syakar, siya ay magpasalamat. Fakanat khairan lahu. Ito ay mabuti para sa kanya. Wa in asabathu darra'u sabar, fakanat khairan lahu. At kapag may dumating sa kanya na darra, hindi magandang pangyayari, masamang pangyayari o pinsala, sabar, siya ay magtiis. Fakanat khairan lahu. Ito ay mabuti para sa kanya. Ito ay mabuti para sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid, pamumuhay ng isang taong mu'min, pamumuhay ng isang taong nananampalataya, lahat ay mabuti. Makakamit niya, matatamo niya ay mabuti. Kasi kung may dumating sa kanya, nakalugod-lugod, ubiyaya, nagugustuhan niya, masaya siya, ay syakar, siya ay magpasalamat. Kung may dumating sa kanya na masama, hindi kalugod-lugod, o anumang bagay na hindi niya nagugustuhan, sabar, siya ay magtiis. Mabuti para sa kanya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kabilang pa sa mababanggit natin ay ang tinatawag na at-ta'ammulu fi na'imil jannati wa adhabin nar. Ibig sabihin ay ang pag-iisip ng malalim sa mga na'imil janna, mga kagandahan ng paraiso na ipagkakaloob ng Allah, at ang pag-iisip ng malalim sa mga kaparusahan sa impyernong apoy. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kabilang din ito sa kung saan ay dahilan ng pagiging matatag sa relihiyon. Min asbabi as-sibati alad-din. Pagiging matatag sa relihiyon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wasari'u, at kayo ay maging maagap sa pag-uunahan, ila magfiratin min rabbikum, tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon. Anong ibig sabihin? Tayo ay magpaligsahan sa mga gawain upang tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawat wal ard. At ang paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan. Uiddat lil muttaqin, na itinalaga, inihanda para sa mga taong mga muttaqun, mga taong mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung naalala natin, ang isang hari doon sa Rome na si Herakl. Herakl ang tawag sa kanya. Doon sa Rome, isang hari. Subalit, nagpadala ng sulat ang hari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang message sa kanya ni Propeta ay ang talatang ito, na kung saan ibig sabihin ay tungkol sa paraiso. Kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan. Kaya nagpadala si Herakl ng sugo na may dalang sulat
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinanong niya na kung ang paraiso ay kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan, fa aynan nar. Sabi niya, nasaan na ang apoy? Nasaan na ang impyerno? Alam niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nang dumating ang sulat na ito ay alam natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Pero tinanong niya ang kanyang mga kasama kung sino ang magbasa sa kanila, at si Muawiyah naman ang kanilang naituro na magbasa. Yun ang binasa ni Muawiyah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang paraiso ay kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan, nasaan na? Sabi niya, sabi ni Herakal, ang impyerno. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa subhanallah, fa ayna al-laylu idza jaa an-nahar. Kalwalhatian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ang gabi? Idza jaa an-nahar, kapag dumating ang liwanag. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nasaan ang gabi? Kapag dumating ang liwanag. Nangyari din ito sa panahon ni Umar bin al-Khattab. Ito naman ang namanan niya na kaalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar bin al-Khattab, nang dumating sa kanya ang mga Hudyo, tinanong nila si Umar tungkol din sa talatang ito. At sinabi nila, kung ang paraiso ay kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan, nasaan ang impyerno? Anong sinabi ni Umar bin al-Khattab? Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aytum idza ja'a al-laylu ayna yakunu an-nahar. Nakikita niyo ba, sabi niya, kapag dumating na ang gabi, saan na napupunta ang liwanag? Saan napupunta ang liwanag? Wa idza ja'a an-naharu ayna yakunu al-layl. At kapag dumating naman ang liwanag, saan na napupunta ang gabi? Kaya sikapin natin mga kapatid na maging matatag ang ating pananampalataya sa pananampalatayang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung saan ay ito ay magiging baon natin saan man tayo mapupunta o saan man tayo naroroon, hanggang sa magiging baon natin pagdating sa araw ng paghuhukom. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.